Ang supportive environment ay nag-i-encourage ng emotional expression, pero ang strict parenting ay kadalasang mas pinapahalagahan ang disiplina na nagbibigay lamang ng maliit na room para sa vulnerability. Ito ay naglilikha ng gap sa emotional understanding sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak. Ang paraan ng pagpapalaki natin sa ating mga anak ay may malalim na epekto sa kanilang emotional, social, at academic development. Bagamat may ilan na nagsasabi na kinakailangan ang pagiging mahigpit para sa disiplina, ipinapakita naman ng mga pag-aaral na ang harsh parenting ay maaaring magdulot ng long-lasting consequences sa mga bata. Madalas gamitin ng mga strict parents ang parusa bilang paraan ng kontrol na naglilid sa anxiety, low self-esteem, at maging behavioral problems sa kanilang mga anak. Bukod sa mga ito, meron din downsides ang pagiging strict ng mga magulang, tulad ng pagkawala ng tiwala sa kanila ng kanilang mga anak. Dahil dito ang mga anak na naghahangad ng independence at pag-unawa ay kadalasang nagsisimulang maglihim sa mga magulang. Maari ring mangibabaw ang takot kaysa sa respeto. Ang fear-based compliance ay kadalasang walang genuine respect na maaring mag-foster ng healthy relationships. Ang isang batang natatakot sa parusa ay maaaring magpakitang gila sa maikling panahon, ngunit nahihirapan mag-internalize ng mga values. Ang takot din ay humahadlang sa open communication dahil nararamdaman ng mga bata na hindi nila malayang maipapahayag ang kanilang sarili. Ito ay kadalasang nagreresulta sa paglayo ng kalooban ng mga ito sa kanila. Ang pagiging matatag ng mga bata ay nangangailangan ng suporta ng mga magulang sa mga nararanasan nilang kabiguan, ngunit kalimitan ang strictness ay focus lamang sa pagpapanatili ng kaayusan. Kapag ang mga bata ay nasanay na laging sinasabihan ng kanilang mga dapat gawin, ang mga ito ay maaring mag-struggle pagdating sa paggawa ng sariling desisyon at magiging dependent sa kanilang mga magulang hanggang paglaki. Maaari itong magdulot ng lack of adaptability na kailangan ng isang bata para ma-develop ang kanilang coping mechanisms na kailangan nila para ma-handle ang challenges sa buhay. Ang emotional connection ay vital para sa healthy relationships, pero ang pagiging mahigpit ng mga magulang ay maaring mag-create ng barriers sa pagitan nila. Ironically, ang strict parenting ay maaring panimulan ng pagre-rebelde ng mga anak. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Ontatili Sebati sa kanyang mga magulang para pagplanuhang wakasan ang buhay ng mga ito? Si Ontatili Tracy Sebati ay pinanganak noong 2001 sa Macau. Ito ay isang platinum village sa Bojanala District Municipality na nasa Northwest Province ng bansang South Africa. Ang Platinum Village ay ang mga lugar na maingat na idinisenyo upang magbigay ng ligtas at functional na mga lugar na tinitirhan na tinitiyak ang maaliwalas na kapaligiran para sa mga residente. Ito ay nag-aral sa Tsogo Secondary School. Ang naturang paaralan ay isang English medium high school na located sa Most Holy Redeemer Catholic Church campus sa Macau na nasa northwest part ng City of Chuang. Ang 41 years old nitong ama na si Solomon Lucky Sebati ay isang police officer na nakadestino sa Hebron na kulang 12 kilometers lamang ang layo sa kanilang village. Bukod sa pagiging public servant, meron din itong pinamamahalaang funeral parlor at isang maliit na supermarket sa kanilang village. Ang lalaki ay kilala sa kanilang lugar dahil na rin sa pagiging pastor nito sa 12 Apostles Church. Ito ay haligi ng kanilang komunidad na madalas na tumutulong sa kanilang mga kababayan tulad ng pagbibigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Ang 40 years old nitong misis na si Machepo ay isang nurse na nagtatrabaho sa isang old age home. Kilala rin ito bilang isang mabuting ina sa kanyang tatlong mga anak na sina Che Gufatso, Ontatili at ang bunsong si Quinton. Sa outside appearance ang pamilya Sebati ay madalas ilarawan bilang perfect. Sila ay church-going family at laging nakikitang magkakasamang kumakain sa labas. Pero tulad ng iba, meron ding problema ang pamilya, lalo na nang nagsimulang magrebelde ang pangalawa nilang anak. Ang middle child na si Ontatili ay sinasabing masunurin, mabait at respectful. Pero madalas din itong makitaan ng ugaling ibang-iba sa kanyang mga kapatid. Ang mag-asawa rin ay sinasabing estrikto sa kanilang mga anak, pero mas higit na disiplinado ang misis nitong si Machepo. Nang tumungtong sa pagiging teenager si Ontatili, napansin ng mga magulang nito ang pagbabago ng ugali ng bata. Nabarkada ito sa wrong crowd at nagsimulang mag-experiment sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sinubukang putulin ng mag-asawa ang koneksyon ng anak sa mga bad influence nitong kaibigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng curfew sa dalagita.
Pero sa halip na masolusyonan ang problema, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ni Ontatili at sa mga magulang. Bandang 8 ng gabi, noong December 2016, lumabas ng bahay si Ontatili matapos maghugas ng plato para itapon ang ginamit na tubig. Hindi pa man nagtatagal sa labas nang merong itong narinig na sunod-sunod na putok ng baril na nanggagaling sa loob ng kanilang tahanan. Nagmamadaling pumasok ng bahay ang dalagita. Dito tumambad sa kanya ang dugo ang ama at kapatid na si Che Gufatso. Nakita din ito ang dalawang intruders na agad siyang pinaputukan ng baril. Nang bumagsak, nagpanggap ang dalagita na patay hanggang sa makaalis ang mga lalaki. Agad na pumunta si Ontatili sa kanilang kapitbahay para humingi ng saklolo at tumawag ng pulis. Agad din isinugod sa hospital si Ontatili. Hindi naman nagtagal ang dalagita sa naturang pasilidad dahil ang natamo nitong injury ay daplis lamang. Makalipas ang ilang oras matapos itong malapatan ng paunang lunas at masiguradong wala ito sa critical na kondisyon, ito din ay na-discharge. Nang makalabas sa hospital, dito na nalaman ng dalagita na wala ng iba pang nakasurvive, bukod sa kanya. Sa kabila ng kaalaman sa sinapit ng kapamilya, kapansin-pansin ang pagiging kalmado ni Ontatili. Hindi naman ito binigyan ng kahulugan ng ibang kamag-anak dahil iniisip nilang posibleng sedated pa ang dalagita dahil kagagaling lamang nito sa hospital. Ginulat ng pangyayari ang isang tahimik na komunidad na hindi pa nagkakaroon ng gun-related violence. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga residente dahil sa kaisipan kung ang isang prominenteng miyembro ng lipunan, tulad ng isang police officer, ay nakayanang paslangin ang ganun-ganun na lamang, paano pa ang pangkaraniwang tao. Sa kabila ng kalungkutang nararamdaman ng mga naiwan ng mga sebati, masaya naman sila na isa sa kanila ay nakaligtas sa karumal-dumal na massacre. Makalipas ang 10 araw matapos ang krimen, hinatid sa huling hantungan ang mga biktima noong December 16. Ito ay dinaluhan ng mahigit 100 katao, kasama ang mga dating katrabaho ni Police Officer Solomon Sebati. Matapos maihatid sa huling hantungan ang mga biktima, si Ontatili ay lumipat sa bahay ng kanyang tiyahing si Jafetaline Sebati. Para makapamuhay ng normal, kinailangan din nitong umattend ng therapy. During this time lalong nalulong ang babae sa ipinagbabawal na gamot at sa alkohol. Sinasabing ito ang naging coping mechanism ng dalagita sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Agad na sinimulan ng mga otoridad ang investigasyon sa multiple murder. Napag-alaman ng mga pulis na tinangay ng mga suspect ang Chrysler Grand Voyager na sasakyan ng pamilya. Ito ay natagpuan na abandonado sa Black Rock section na ilang metro lamang ang layo sa tahanan ng mga sebati. Tinignan na ang gulo ng mga pulis ang pagiging moneylender ni Solomon. Hindi rin nila inaalis ang posibilidad na dahil sa business at trabaho nito, maaaring meron itong mga naging kaaway. Ang pagnanakaw din ay isa sa mga motibong tinignan, pero matapos ang pagsusuri sa bahay ng mga sebati, maraming valuable items ang pamilya na hindi kinuha ng mga suspect. Sa dami ng mga posibleng motibo sa krimen, naniniwala ang mga otoridad na merong posibilidad na ang murder ay related sa gang-hit o paghihiganti. Noong January 13, 2017, 2 lalaki ang inaresto ng mga otoridad na sinasabing connected sa pagpaslang sa mga sebati. Ang 29 years old na si Gabo Mukosi at 38 years old na si Deboridi ay nagkaroon di umano ng failed transaction kay Solomon Sebati na pinaghihinalaang merong involved na malaking halaga. Ito rin ang tinuturong motibo sa krimen. Sa kabila ng naganap na pag-aresto, wala namang matibay na evidence na nagdidiin sa kanilang suspect, tulad ng DNA sample at eyewitnesses na maaaring makapagturo na nasa crime scene ang mga ito. Naniniwala ang mga pulis na ang 2 lalaki na nasa kanilang kustodiya ay somewhat involved sa krimen, kailangan lamang nila itong mapatunayan. Sinasabing ang fingerprint na nakita sa loob ng sasakyan ng mga sebati ay hindi rin tumugma sa mga suspect. Meron din umanong confession ng 2 suspect ang mga pulis na nakuha ng mga ito noong interrogation. Agad na sinampahan ng multiple counts of murders ang mga ito. During cross-examination, noong trial sa isa sa mga suspect na nagngangalang Gabo, mariin itong tinanggi ang involvement sa krimen. Tinorture din umano sila ng mga pulis para magbigay ng false confession. Matapos ang interrogation, halos hindi na makalakad ang dalawa dahil pinaso di umano sila ng sigarilyo ng mga pulis sa talampakan ng paulit-ulit. Meron ding sinumiting mga larawan ang defense team ng mga akusado kung saan makikita ang mga injuries ng mga ito habang nasa police custody tulad ng dugo ang braso habang merong suot na mga posas. Ang impormasyon ding nakalagay sa confession ng dalawa ay mga public knowledge na hindi din umano sapat para ma-convict ang mga ito.
Ang dalawang lalaki ay napatunayang not guilty sa multiple counts of murder na sinampa sa kanila. Agad na pinalaya ang dalawang initial suspect matapos makulong ng 1 taon at 7 buwan. Ang mga ito ay nakatanggap din ng paumanhin mula sa mga otoridad. Nang na-acquit ang suspect ng mga pulis, wala na silang nakuha pang lead na naging dahilan kaya naging cold ang murder cases ng pamilyang Sebati. Nagpatuloy ang buhay ni Ontatili sa puder ng kanyang tiyahin. Nag-enroll din ito sa Cambridge FE Fire College na nasa Wonderboom, Pretoria para i-pursue ang kagustuhang maging isang bombera. Sa kabila nito, hindi naman tumigil ang dalaga sa paggamit ng mga illegal substances. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-intindi ni Jafetaline Sebati sa pamangkin, hindi na maiwasan ang madalas na pagtatalo ng dalawa, lalo na nang naiwan nitong bukas ang gate ng tinutuluyang bahay. Nang sitahin, doon na nabanggit ni Ontatili kung natatakot ba di umano ang tiyahin na ipapatay din niya ang pamilya nito tulad ng ginawa niya sa sarili niyang pamilya. Hindi na lamang ito pinansin ng ginang at iniisip na posibleng sinisisi nito ang sarili sa mga nangyari. Nagdesisyon din ang dalaga na bumalik sa bahay kung saan nangyari ang mga krimen. Dahil meron ng ibang kamag-anak na naninirahan, napilitan itong ukupahin ang silid sa likod bahay kung saan malaya nitong nagagawa ang kanyang mga gusto. Ang kanyang kalayaan ay biglang naputol nang lumaganap ang COVID-19 pandemic. Bukod sa lumalalang addiction, lack of social life, at guilt na nararamdaman, doon na unti-unting naapektuhan ang mental state ng babae. Eksaktong 5 years at 11 days, matapos ang karumal-dumal na krimen sa pamilyang Sebati, ang 20 years old na si Ontatili ay pumunta sa police station habang nasa impluensya pa ng pinagbabawal na gamot. Ayon kay Ontatili, hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan sa mga nangyari. Sinabi nitong hindi siya ang bumaril sa miyembro ng kanyang pamilya, pero siya di umano ang nagplano ng lahat. Nagawa di umano niya ito dahil sa pressure ng mga unresolved family problem na mas nagpapalala ng tensyon sa kanilang bahay. Inamin din ng babae na meron siyang 2 kasabwat sa naganap na krimen. Ito ay sina Tumelo at Kagiso Mokoni na matanda lamang ng 3 taon sa dalaga. Ang mga ito ay sinasabing nakatira din sa parehong komunidad. Isinalaysay ni Ontatili ang tunay na nangyari noong araw na naganap ang brutal na krimen. Nakipagkita di umano siya kina Tumelo at Kagiso hapon ng December 6, 2016 para ibigay sa mga ito ang kinuha niyang 9mm pistol na baril ng kanyang ama. Kinagabihan, bandang 11 ng gabi, muling bumalik ang 2 lalaki sa bahay ng mga Sebati kung saan naghihintay na sa kanila ang babae na siyang nagbukas ng gate para magkaroon sila ng access sa bahay. Ibinigay din ng dalaga ang susi ng kotse ng pamilya kay Kagiso na siyang naghintay sa loob ng sasakyan habang ang kasama nitong si Tumelo ang pumasok sa loob. Nakita ng lalaki na nasa sala si Solomon Lucky, nakaupo ito sa sofa habang nagbibilang ng pera. Ito ay agad na bumagsak ng binaril ni Tumelo. Sunod nitong binalingan ang 22 years old na si Che Gofatso. Tinangkapan nitong tumakbo papasok sa loob ng isang silid pero bumagsak din matapos mabaril. Dahil sa ingay na nadinig sa living room, agad itong pinuntahan ng ilaw ng tahanan na si Machepo. Dito niya nakita ang gunman. Mabilis itong pumasok sa loob ng silid kung saan natutulog ang bunso nitong anak, saka ito ni Locke. Dahil alam ni Ontatili na namukhaan ng ina ang lalaki, paulit-ulit nitong kinatok ang pintuan ng silid at sinabing umalis na ang intruder. Sa kaalaman na posibleng nasa panganib ang dalagita, agad itong binuksan ng ginang. Tumambad dito ang gunman na agad na bumaril sa ginang. Ayon sa confession ni Ontatili, wala sa usapan nilang papatayin ang bunso nitong kapatid na si Quinton, pero ginawa pa rin ito ni Tumelo. Bago umalis ang mga ito, inutusan ni Ontatili na barilin siya nito sa hita, para proof di umano na siya ay inosente. Matapos ang confession, agad na inaresto ng mga otoridad ang babae. Dinala rin ito sa isang psychiatric hospital para sa kanyang mental evaluation. Napatunayan na ang dalaga ay nasa matinong pag-iisip at fit to stand on trial. Ayon sa psychosocial report na isinagawa ng isang social worker, sinabi ni Ontatili na ang kanyang mga magulang ay very strict. Madalas di umano siyang nakakatanggap ng verbal abuse sa ina at physical abuse galing sa ama. Wala din umano itong magandang relasyon sa kanyang pamilya dahil sa nararamdaman nitong matinding galit sa kanila. Ang tanging gusto lamang di umano ng dalaga ay freedom. Ang mga paratang ay pinasinungalingan naman ang tiyahin nito at iginiit na hindi abusive ang mag-asawa. Minsan lamang di umano itong napagbuhatan ng kamay ng ama dahil si Ontatili ay nagdala ng alak sa paaralan. Agad na sinimula ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa confession ni Ontatili.
Kinilala rin nila ang dalawang lalaking tinuro nitong kasabwat sa mga krimen. Si Tumelo Moconi ay pangatlo sa magkakapatid na sinasabing loving, friendly at humble. Naninirahan ito kasama ang kanyang ina, stepfather, sister, younger brother at pamangking babae. Ito rin ay sinasabing nasa seryosong relasyon. Wala itong connection sa kanyang biological father, pero meron itong magandang relasyon sa kanyang stepfather. Ito ay nakakuha ng diploma in Mechanical Engineering sa Rosette College at nag-enroll din sa N3 Brilliant Minds College na nasa Pretoria Central. Pero hindi rin ito natapos ang kanyang pag-aaral. Tulad ni Tumelo, wala ring criminal record ang pinsan nitong si Kagiso Moconi. Ang lalaki ay merong dalawang nakakabatang kapatid. Ang ina nito ay isang domestic worker na nakakauwi lamang sa kanilang bahay tuwing weekends, kaya ang pangangalaga sa kanyang mga kapatid at pagme-maintain sa kanilang bahay ay nakaatang kay Kagiso. Meron din itong part-time job bilang machine operator para makatulong kahit papaano sa ina. Ang dalawa rin ay inakalang malayong kamag-anak ng mga biktima, pero kalaunan ang mga ito ay napatunayang pinsang buo ni Ontatili. Siniwalat din ng babae na hindi naputol ang communication nila kahit na 5 taon na ang nakalipas matapos ang karumal-dumal na krimen. Sina Tumelo at Kagiso Moconi ay inaresto ng mga opisyal noong December 18, 2021. Nang ipinaalam sa mga ito na si Ontatili Sebati ay nag-confess na. Malaya na ring ibinigay ng dalawa ang version ng pangyayari ayon sa kanilang mga natatandaan. Ayon sa mga pulis, ang mga confession na ibinigay ng dalawang 23 years old main suspect ay katulad ng sinalaysay ng babae. Ang mga ito rin ay napag-alaman na umattend sa funeral ng pamilya. Ang dalawa di umano ay kapansin-pansing sobrang apektado sa sinapit ng mga ito, habang si Ontatili naman ay sobrang kalmado at tahimik lamang. Ayon pa sa mabusising investigasyon, napag-alaman na si Kagiso ay nanatili lamang sa loob ng sasakyan habang hinihintay si Tumelo. Meron ding evidence na ninakawan din ni Tumelo ang pamilya matapos ang krimen. Sa patuloy na pag-imbestiga, napag-alaman ng mga otoridad na si Ontatili ang gumawa ng paraan para magkaroon ng communication sa dalawang lalaki. Ito rin ang nag-send ng friend request sa Facebook ni Tumelo. Nakuha din ng mga otoridad ang transcript ng conversation ni Tumelo at ng pinsan nitong si Ontatili sa Facebook. Madalas naglalabas ng sama ng loob ang babae tungkol sa pagiging sobrang higpit ng kanyang ina. Tanging gusto lamang di umano nito ay ang kanyang freedom para ma-enjoy niya ang kanyang buhay. Pakiramdam din umano nito ang kanyang mga kilos ay restricted at monitored. Wala di umano siyang kalayaan at madalas sinasabihan kung ano ang kanyang dapat gawin. Ilang beses din nitong pinahayag ang kagustuhang mamatay ang kanyang ina. Ang response naman ng lalaki ay nagsasabing kailangan lamang tanggapin ni Ontatili ang kanyang sitwasyon. Isang conversation din ng magpinsan sa WhatsApp ang nakuha ng mga pulis. Sa isang message, siniwalat ni Ontatili ang ginawa nitong pagtatangkang paglaso nito sa kanyang pamilya noong November 2016. Ayon sa mensahe ng babae, nilagyan di umano niya ng mga dinurog na sleeping pills ang kanilang pagkain para lasunin ang buong pamilya. Pero ang pagkain di umano ay tinapon ng kanyang ina nang mapansin ang kakaiba nitong amoy. Ang tatlo ay opisyal na kinasuhan ng 5 counts of murder para sa pagpaslang ng mga ito kina Police Constable Solomon Lucky Sebati, Machepo Sebati, Shegofatso Sebati sa pinagbubuntis nitong sanggol at kay Quinton. Kinasuhan din ang tatlo ng robbery with aggravating circumstances, theft, illegal possession of a firearm, at illegal possession of ammunition. Ang defense team ng tatlong akusado ay nagsumiti ng bail application noong January 13, 2022 sa Brits Magistrates Court. Ang application ay nag-grant noong January 26, 2022 ni Magistrate Elna Muulman. Sina Ontatili Sebati at ang dalawa nitong co-accused na si Tumelo Moconi at Kagiso Moconi ay inutusang magbayad ng 10,000 rand o kulang 35,000 pesos. Binigyan din sila ng ilang bail condition. Kailangan nilang mag-report sa pinakamalapit na police station tuwing Lunes at Biyernes sa umaga at gabi. Hindi rin sila maaaring lumipat ng tirahan, kung ito man ay mangyayari kailangan nila itong ipaalam sa investigating officers. Hindi rin pwedeng magkaroon ng direct or indirect contact sa isa't isa ang tatlo. Hiniling naman ng defense ng mga ito na pagbayarin lamang ng 3,000 rand o mahigit 10,000 pesos ang mga akusado sa halip na 10,000 rand dahil ito di umano ay masyadong mataas para sa kanilang family at ang ibang kondisyon ay mananatili. Ang mga ito ay binasura ng korte at nanatiling 10,000 rand ang piyansang itinalaga sa tatlong defendant.
Agad na nangalap ng bail money ang parehong pamilya ni Tumelo at Kagiso para pansamantalang makalaya ang dalawa, pero ang mga kapamilya ni Onthatili ay nag-refuse na bayaran ang piyansa, kaya ang dalaga ay nanatili sa kustodiya ng mga pulis habang hinihintay nito ang kanyang trial. Ang court trial ng tatlong akusado ay nagsimula noong January 2022 sa Pretoria High Court. Ang tatlo ay nag-plead ng not guilty sa lahat ng charges at mariing itinanggi ang naganap na confession. Ayon kay Tumelo Mokoni, ang kanyang confession ay nakuha ng mga otoridad ng walang kasamang legal representative at hindi binigay ng pagkakataon na makakausap ng abogado bago ang interrogation. Si Onthatili naman di umano ay hindi sinabihan ng kanyang legal rights at pinilit ng mga pulis para makuha ang kanyang statement. Kinilaim naman ni Kagiso Mokoni na siya ay tinurture ng mga pulis at pinuwersa para magsabing meron siyang involvement sa mga krimen. Matapos suriin ang mga sinumiting confession ng tatlo, iniutos ni Gauteng High Court, Pretoria Judge Mashudu Manzelele, na ang confession ng tatlong akusado ay ibinigay ng mga ito freely and voluntarily, kaya ito ay admissible sa korte. Naniniwala rin ang hukom na hindi nilabag ng mga pulis ang constitutional rights ng mga ito para makuha ang kanilang confession at sumunod lamang sa procedure as required. Ayon sa testimonya ni Kagiso Mokoni, wala di umano siya sa lugar kung saan naganap ang krimen. Pero ang fingerprint na natagpuan sa ninakaw na Chrysler Grand Voyager ay nagmatch sa lalaki. Ang mga evidence din na nakalap ng mga otoridad ay tumutugma sa mga unang testimonyang binigay ng mga ito. Iginiit naman ni Sebati na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga ng pirmahan niya, ang ginawa di umanong false confession ng mga pulis. Ang defense na ito ay hindi pinaniwalaan ng hukom dahil malinaw di umanong natatandaan ng babae ang mga small details bago at matapos ang krimen. Hindi naman nagbigay ng testimonya si Tumelo Mokoni sa korte during trial. Isinumiti rin ni Prosecutor Advocate Eric Silangu ang mga dokumento na patunay na nakatanggap ng malaking halaga si Onthatili mula sa insurance payout ng pamilya. Ang bank statement din ng babae ay nagpapakita na ito ay nag-transfer ng 100,000 rand o mahigit 340,000 pesos sa bank account ni Tumelo. Kalahati dito ay napunta naman kay Kagiso Mokoni. Ito di umano ang kabayaran ng dalawang lalaki sa involvement nila sa krimen. Makalipas ang halos 9 na buwang pagdinig sa kaso, nagtapos ang trial noong October 12 sa kaparehong taon. Pumanig naman ang hukom sa state prosecution dahil na rin sa overwhelming evidence laban sa mga akusado. Napatunayan ng prosecution team na ang case ay beyond reasonable doubt. Ayon naman sa pahayag na binigay ng kapatid ni Solomon Lucky na si Jaftalaine Sebati sa media, pinaghihinalaan na niyang posibleng merong alam ang pamangkin sa mga nangyaring krimen. Iniisip nitong kilala ng babae kung sino ang pumatay sa pamilya pero hindi nito masabi sa kanila dahil siya ay posibleng tinatakot ng mga ito. Pero hindi nila inaasahan ang katotohanang nabunyag during trial. Sinasabing pinutol ng mga ito ang anumang communication sa dalaga. Pinahayag din ng ginang na gusto nilang makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang kapamilya. Ayon pa dito, ang ginawa ng dalaga ay walang kapatawaran. Wala di umanong matinong anak na magpaplanong tapusin ang buhay ng mga taong nagmamahal sa kanya ng lubos. Binasura ni Judge Mashudu Manzelele ang defense strategies ng kampo ng tatlong akusado. Ang mga ito ay napatunayang guilty sa lahat ng charges. Nakayuko at tahimik lamang din ang mga defendant habang binabasa ng judge ang kanilang desisyon. Dinig din sa loob ng korte ang mga buntong hiningang pinakawalan ng pamilya nang ibinigay ang verdict. Hiniling naman ni Advocate Silangu sa korte na patawan ng maximum sentences ang mga akusado. Ayon dito, ang seriousness ng crimes at lack of remorse ng mga ito ay patunay di umano na karapat-dapat ang harsh punishment sa kanila. Ibinigay ni Judge Mashudu Manzelele ng Pretoria High Court ang sentensya sa mga akusado noong Martes ng October 22, 2024. Sina Tumelo at Kagiso, na parehong 25 years old, ay sinentensyahan ng 4 life sentences sa 4 counts of murder, 15 years each para sa robbery with aggravating circumstances, 5 years each para sa kasong theft, 5 years each para sa possession of a firearm, at additional 5 years each para sa possession of ammunition. Ang 23 years old naman na si Onthatili Sebati ay sinentensyahan ng 25 years direct imprisonment sa bawat counts of murders, 10 years para sa robbery with aggravating circumstances, 5 years para sa kasong theft, 5 years para sa possession of a firearm, at additional 5 years for possession of ammunition.
Pinaliwanag din ng National Prosecuting Authority o NPA ang sentensyang natanggap ni Ontatili Sebati. Ito di umano ay ayon na rin sa Child Justice Act, Section 69 and 77 of the Criminal Procedure Act dahil ang babae ay menor de edad noong nangyari ang mga krimen. Inutos din ng hukom na ibawas sa kanyang sentensya ang panahong ginugol nito sa kulungan simula nang ito ay maaresto noong December 16, 2021. Ang sentensya din nito sa bawat murder ay bubunuin niya ng sabay-sabay. Ang tatlo naman ay napawalang sala sa one count of murder, ang pagkamatay ng pinagbubuntis ng 22 years old na si Chigofatso Sebati. Ayon sa na-publish sa Legal Leaders website, sa bansang South Africa, ang mga fetus at unborn children ay wala pang mga karapatan, duties, or capacities. Hinambing din ng hukom na ang ginawa ni Sebati sa kanyang pamilya ay isang profound betrayal at ilarawan bilang heinous act of violence. Mas na-intensify din ang devastating emotion nang nakumpirma ang involvement ng ibang kaanak sa brutal killing. Hinailight din ng judge ang premeditated at cold-blooded nature ng krimen, ganun din ang impact na iniwan nito sa surviving family members at sa wider community. Dineclare din ng hukom na ang tatlo ay unfit para magkaroon ng firearms, kaya isinagawa ang search and seizure sa tahanan ng mga defendant. Binigyan din sila ng 2 linggo para magsumiti ng apela laban sa kanilang sentensya. Ang sentencing hearing ay sinasabing nagbigay ng sense of closure sa mga naapektuhan ng trahedya, pero ang malalim na emotional scars na iniwan sa pamilya in brutal manner ay mananatili sa mahabang panahon. Matapos ang sentencing, nagbigay din ng impact statement ang parehong paternal and maternal side ni Ontatili. Ayon kay Peter Ratlahagan, na representative ng kanyang father's side, inaasahan na di umano nila ang posibleng maging outcome ng trial at happy din sila sa naging verdict. Umaasa sila na magbago ang babae habang nasa kulungan, pero nandoon pa rin di umano ang duda kung ito ay posible. Ayon naman sa representative ng mother side nito, na si Cabello Brown, masaya din umano ang pamilya sa kinalabasan ng trial. Ayon sa tiyahin ni Ontatili na si Jafetaline Sebati, nakamit na di umano nila ang hustisya. Masakit man daw makita na nasira ang kinabukasan ng kanyang matalinong pamangkin, pero umaasa na lamang ito na ang babae ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Tanggap na din umano ng kanilang pamilya ang desisyon ng korte, ayon sa pamangkin ng pumanaw na police officer na si Dolly Brown. Hindi na din ito maibabalik ang kanilang mga kamag-anak na kinuha di umano ng isang demonyong anak. Kasalukuyang binubuno ni Ontatili Sebati ang kanyang kaparusahan at ang kanyang mga kasabwat ay mananatili sa likod ng preso habang buhay. Pero ang sakit na dulot ng kanilang aksyon ay hindi agad makakalimutan ng lipunan. Ang kasong ito ay nagsilbing chilling reminder sa ating lahat ng possible capacity for violence at betrayal ng mga taong malalapit sa atin. Importante at crucial din sa buhay ng mga parents na alamin kung anong klase ng tao ang kanilang mga anak, kung sila ba ay nagpapalaki na ng isang diabolikal.